Ciao! Hi guys! So, ayan, ang i-discuss naman natin ngayon ay ano yung mga reason bakit hindi ka na-hire. Ito yung pagdating sa from resume hanggang sa interview. Yun muna yung i-discuss natin kasi hahaba masyado. Di ba? Okay. Pagdating sa resume, kailangan updated. Kailangan kung wala kang experience sa VA, yung experience mo sa corporate or yung previous experience mo yung ilagay mo. Pero kailangan mo dapat related siya kasi yung mga transferable na mga nagawa mo or mga natrabaho mo or yung trabaho mo. Katulad, na-explain na to dun sa ibang video, so check nyo na lang yung ibang video kasi nandun yung explanation or kung ano-ano yung mga transferable na job from corporate to VA. Okay, so dapat updated yung resume. So, pangalawa, hindi maganda yung fake it till you make it. Kasi mahirap i-defend or mahirap i-market ang skills and experience na hindi mo naman talaga na-experience. Okay? Okay lang yung may idea ka, pero pagdating kasi halimbawa sa e-commerce, wala kang experience pero meron kang knowledge and then inilagay mo siya na meron kang experience. Tatanungin ka kasi ng client, ano yung website or ano yung hinandle mong e-commerce? Kasi gusto nila makita, baka kasi conflict dun sa kanilang business. So, ganon. So, kailangan, kung ano lang yung tunay mo na experience, yun lang yung ilagay mo. And then, lagay mo yung skills, tools, alam mo, okay lang yung mga tools, okay lang na meron kang idea, ilagay mo lang siya. Okay lang yun. Halimbawa, Trello, Monday.com, Asana. So, pwede mo yung mga ilagay. Kung meron kang mga basic na editing, ilagay mo yung mga tools na alam mo or ginagamit mo for editing. So, yun yung sa resume. At saka yung pagdating sa taas, yung iba na summary, profile summary, yung iba ay about me. So, yung mga yun ay ano lang, kumbaga, summary lang ng yung strong skills mo and experience. So, hindi mo kailangan ilagay lahat. Ulitin ko, summary lang, maigsi lang. Okay guys, so yun. And then, pagdating sa interview. Sa interview kasi, pag tinanong ka na tell me about yourself, hindi mo kailangan sabihin na I'm married, I have 2 kids, ganitong ilang taon, yung pangalan, ganyan, hobbies, interest. So, hindi mo kailangan sabihin yun. Oops, may nakalimutan. Hindi mo kailangan sabihin ng newbie ka, aspiring VA, or transitioning. Or, meron pang isa. Meron kasi ako nakita dun sa, nag-check kasi tayo ng resume, no? So, meron ako nakita na parang nakalagay pa doon ay bago lang sa VA world. So, hindi mo kailangan sabihin din yun. So, yun. So, yun yung mga reason. Bakit hindi? Bakit hindi ka natatanggap? Kasi nga, kailangan confident ka sa mga sinasabi mo. Hindi pwedeng yung tapos sasabihin mo pa yung mga interest mo, hobbies. Wala naman, hindi naman sila interesado sa mga ganon. Unless they asked you. Pero yung sasabihin mong aspiring VA ka, bago ka pa lang sa VA industry, kukunti pa lang experience mo, tatanungin mo kung okay lang ba na ganitong experience ko, hindi pwede. Kailangan kung pag in-applyan mo, i-connect mo yung skills and experience mo dun sa in-applyan mo. Kailangan confident ka. Kasi if hindi, hahanap sila ng iba. At saka kailangan mag-apply ka na mag-apply. Hindi yung aaralin mo muna bago mo applyan. Kasi pag binalikan mo yun, wala na yun. Meron na silang na-hire. O kaya close na. So sayang. Pero kung may idea ka naman dun, why not? Hindi mo applyan. Ako, wala ko talagang experience. Wala akong experience, wala akong training kasi hindi naman siya uso ng mga panahon yun. Kasi nauso lang naman yung mga courses, mga ganyan, pandemic kasi lahat ng tao ay nasa loob ng bahay. Hindi pwede lumabas, may curfew, ganyan. So, yun guys. So, yun yung mga ilan sa mga reason bakit hindi ka na-hire.
So, kung meron kayong gustong i-discuss natin, or if gusto niyo ng consultation, comment kayo sa video to or message me sa Facebook page is Virtual Diary by Friends. So, yun guys. If you have any questions, just let me know. Grazie!